Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, pasado na sa Senado. Pasado na sa Senado sa third and final reading ang Senate Bill 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na matatandang sinertipikahang noon bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng panukalang batas, papatawa ng mas mabigat na parusa ang mga nananabutay sa ekonomiya gaya ng smuggler at mga hoarder. Ano nga ba ang ilalaman ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act? Tara, alamin natin. Sa ilalim ng panukalang batas, maituturing na krimen ang agricultural smuggling kung ang value ng agricultural and fishery products na naipuslit ay aabot sa 3 million pesos batay sa Daily Price Index. Maituturing namang economic sabotage ang hoarding kung merong stocks ng agricultural and fishery products ang isang individual o grupo na labis sa 30% ng kanilang normal inventory level 2 linggo matapos magdeklara ng emergency o state of calamity. Tinukoy rin sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang iba pang prohibited acts tulad na lang ng pagpopondo para sa mga nananabutahe ng ekonomiya at paggamit ng traders at iba pang private businesses ng government facilities. Depende sa ginawang krimen, aabot sa 2 taon hanggang sa habang buhay na pagkakakulong at multa ang magiging parusa sa mga lalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala, nakatagdang lumikha ang panukalang batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pamumunuan ng Pangulo o ng kanyang designated permanent representative. Kabilang sa mga miyembro ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Justice o DOJ, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Anti-Money Laundering Council at Philippine Competition Commission. Magkakaroon din ng representatives sa sugar, rice and corn, livestock and poultry, vegetables and fruits, fisheries and other aquatic products at tobacco sectors. Inatasan naman ang kalihim ng DOJ na bumuo ng special team of prosecutors upang tulungan ng konseho sa isasampang kaso laban sa mga sangkot na individual o grupo. Tutulong din sa konseho ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Groups. Umaabot ng 200 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa economic sabotage, partikular na sa illegal smuggling ayon sa SINAG. Ang pananabutahe rin ng ekonomiya ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin at nagkakaroon ng shortage sa agricultural products. Kaya naman, sa pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, magkakaroon na ng sapat at abot kayang pagkain ng bawat Pilipino na siyang hangad ni Pangulong Marcos para sa bansa. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act? DWIZ Research Report. Report.